Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan niyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Good evening! Sabay na bati naming mag-asawa pagpasok sa sala ng bahay nila Daniel. Naroon ang ibang kaibigan ng mga ito, kahit si Kenneth at Emily na magkatabi man pero hindi nagkikibuan. Good evening! Tugon din naman ng mga ito. Binakante ni Douglas at Ian ang pwesto nila para makaupo kami saka sumalampak ang mga ito sa floor. Alam kong sa akin nakatitig si Ian, halos lahat naman sila. Pero si Ian lang ang lantarang gumagawa noon. Nandito yung mga magkakaibigan na nagtutulong-tulong para pagtakpan ang kalokohan ng kanilang kaibigan. Guys, tara na sa garden. Yaya ni Katrina. Akala mo naman a-attend ang binyag dahil sa suot. Bagay naman sa kanya, pero parang hindi angkop sa dinner na ito. Tumayo na ang lahat. Saktong sumulpot si Tala sa kung saan ay bitbit si Baby Blue. Can I? Malambing ang tinig na ani ko kay Tala. Nakita ko sa mukha nito ang pag-aalinlangan, pero na magsalita si Daniel ay wala na itong nagawa. Ipakarga mo muna, Tala, udyok ni Daniel na ikinangiti ko. Nang mabuhat ko ang bata, ay agad itong yumakap sa akin. Perfect view, bulong ni Emmanuel na ikinabungismis ko. Alam ko ang tumatakbo sa isip ni Katrina, the way niya akong titigan. Gusto niyang kunin ang anak niya. Nang tingnan ko siya ay marahan akong ngumiti. Hindi ko rin inabot ang anak niya kahit pa nang marating namin ang garden kung saan nakaset up ang long table. Akin na si Baby Blue. Narinig ko si Katrina pero hindi ko ito pinansin. Iniharap ko pa si Baby Blue kay Emmanuel na agad nilaro ng binata para patawanin. Mahilig ka sa bata? Magiliw na wika ni Daniel. Matamis ang naging ngiti ko na tumango rito. Ang cute ng anak mo, Daniel. Of course, mana sa tatay eh. May angas na ani nito. Sobrang hands-on ko sa kanya, nag-iisa lang at ayaw ni Mrs. na masundan pa. Kuya, hindi mo na kailangang sabihin yan. Saway ni Emily rito. Hindi naman sa ayaw, hindi lang siguro time pa na magka-baby ulit tayo. Ani ni Katrina na waring dinedepensahan ang sarili. Hindi time or ayaw mo lang masira ang figure mo? Pambubuksa ni Douglas dito. That's rude, ani ko sa lalaki. Sasang-ayon pa sana ang ibang lalaki sa sinabi ni Douglas, pero dahil sa tinuran ko ay itinugkom nila ang bibig. Karapatan naming mga babae na mag-decide sa bagay na yan. Hindi ibig sabihin na hindi agad nasundan ng baby ay ayaw na or natakot masira ang figure. Hindi madali ang magbuntis. Saka maganda rin mag-focus muna sa first baby. Hindi madali ang responsibility ng isang ina. Nasubukan mo na bang magbuntis? Diretsahang tanong ni Katrina na tipong galit pa ata kahit depensahan ko na ito sa mga kaibigan ng asawa. Hindi pa. Wala pa sa plan namin ni Emmanuel. Alam kasi namin na malaking responsibility iyon. Kailangang handa kami para hindi naman kawawa ang magiging anak namin pagdating ng panahon. Tugon ko. Makukontento na muna siguro kami sa panghihiram ng baby. Pabirong ani ko. Okay lang bang hiramin namin si Baby Blue? Of course, sagot ni Daniel. Halatang gustong tumutol ng kapatid ko. Pero dahil naunang sumagot si Daniel, ay wala na itong magawa. Nang magsimula ang dinner, ay tungkol lang naman sa business ang topic nila. Halata mong nagyayabangan ng achievements at halatang pilit na kinukuha ang atensyon ng asawa ko. Kinuha na ni Tala si Baby Blue dahil oras na raw ng tulog ng bata. Pwede kong ipahandle kay Isabella yan. Medyo hectic kasi ang schedule ko. Dinig kong wika ni Emmanuel. Wala naman kasi rito ang focus ko, kundi kay Daniel na kanina pang lantarang pinagmamasdan ako. Maharot naman ang tingin na isinukli ko sa lalaki. Daniel! Lahat ng tingin inagawi kay Katrina na bigla na lang tumayo. Mag-usap nga tayo saglit. Hinila pa nito ang braso ng lalaki na napilitan na ring tumayo. Nang makaalis ang mga ito ay tumayo ako.
Saan ba ang banyo? Tanong ko na si Emily agad ang sumagot. Samahan na kita. Tumayo na rin ito. Sa daan na tinahak nila Daniel kami nagtungo. Papasok na sana kami ng pintuan nang awatin niya ako. May problema ba? Mahinahong tanong ko rito. Type mo ba? Sabihin mo sa akin. Hiyaw ni Trina mula sa loob. Baka hindi rinig ng mga kasama namin. Pero kami, rinig na rinig namin. Stop it! Nababaliw ka na naman. Hindi ako bulag. The way you look at her, ganyang katumitig kay Carmela noon. You like her? Maging totoo ka nga sa akin, Daniel. Mariing wika ni Katrina sa lalaki. I think kailangan na nating umalis. Mahinang ani ko kay Emily. Stay, para alam mo kung anong effect mo sa relasyon nilang mag-asawa. Kung hindi ka si Carmela, tiyak na maaawa ka kay Katrina dahil apektado ang pinoprotektahan niyang marriage and pamilya. Pero kung ikaw si Carmela, tiyak na magdiriwang ka. Never akong matuwa kung may isang pagsasama na masisira dahil lang kamukha ko ang dating asawa ng lalaki. Hindi ko naman ginusto na maging kamukha ko ang dating niyang asawa. Masaya ko sa asawa ko. Mahal ko ang asawa ko. Sagot ko rito. I can see that. Pero yung kuya ko nalilito na naman dahil lang hindi pa rin siya makamove on sa dating niyang asawa. Pwede bang umiwas ka na lang? Nakikiusap ang tinig na ani nito. Gusto mong iwasan ko ang kuya mo? Paano yung proposal niya sa company namin? That? Parang nalito na rin ito. Wala naman akong intensyon na manira. Bakit ko naman lalamatan ang relasyon ko sa asawa ko? Walang reason para gawin ko yon. Trust me. Tinap ko pa ang balikat nito. Pure business. Tumigil ka na. Nakakasawa na yung ugali mo. Napakalayo mo talaga kay Carmela. Natigilan kami at sabay na napatingin sa pintuang nakasarado dahil sa galit na hiyaw ni Daniel. Bumalik ka na muna sa garden. Kakausapin ko lang sila. Okay. Tumango-tango pa ako kay Emily. Pumasok si Emily at naiwan ako pero patalikod pa lang ako nang bumukas muli ang pinto at lumabas doon si Daniel. Isabella? Gulat na ani nito. Pupunta sana ako sa banyo kaso sabi ni Emily mamaya na lang. Are you okay? Sabay lapit dito at marahang hinaplos ang balikat nito. Lagi ba kayo nag-aaway ng asawa mo? Hindi ka ba napapagod sa ganun? Flirty ang tinig na tanong ko rito. Magkalapit ang katawan namin ito. Madilim din naman sa parting ito. Not really. Kung gusto mo ng kausap ay pwede ako. Tawagan mo lang ako. Handa akong makinig. Idinikit ko pa ang katawan ko sa kabahagyang tumingkayad at idinikit ang labi sa labi nito. Hindi takot ang lalaki. Kahit papinto lang ang pagitan sa asawa nitong inaalo ng kapatid nito ay hindi ito nag-alinlangan na sunggaban ang labi ko. Mariing magkalapat ang labi naming dalawa. Ito ang isa sa plano ko, ang muling kunin ang atensyon ng lalaki. Ipararanas ko talaga kay Katrina yung sakit na mapagtaksilan. Husgahan man ako ng lahat sa plano kong paghihigante, pero walang makakapigil sa akin. Akmang isasandal niya na ako sa pader nang itinulak ko siya. Huwag mong kalimutan ang sinabi ko. Tawagan mo ako kung kailangan mo ng kausap. Sabay tapik sa balikat nito at iniwan na ito. Bumalik ako sa table at muling nakipagkwentuhan sa kaibigan nila. Bumalik si Emily at Daniel pero hindi na si Katrina na nagdahilan na nagising na daw ang anak. Anong nangyari ron? Tanong ni Emmanuel sa akin. I'll tell you later. Sumandal ako sa balikat nito at saka gumawi ang tingin kay Daniel na titig naman sa akin. Ngumisi ako rito dahilan para mapangisi rin ito. Siguro ay nagdiriwang sa isipan nito na naisahan nito si Emmanuel. Ang hindi alam na lalaki ay nagmumukha lang siyang tanga sa mga nangyayari ngayon. Sa mga lumipas na araw ay naging abala kami sa trabaho. Habang subsob sa mga papeles sa pinag-aaralan ay isang tawag ang kumuha sa atensyon namin ni Emmanuel. Ito ang dumampot ng phone ko at siya na rin pumindot ng answer button. Hello? Ani ko nang ilapit ng tahimik na lalaki ang phone sa akin. Isabella, pwede ba tayo magkita? Busy ka ba? Tumingin ako kay Emmanuel na waring kinukuha ang approval nito. Tumango lang naman ito at inilapag na sa table ang phone ko, kaya dinampot ko iyon.
Nanatiling naka-loudspeaker para marinig pa rin ni Emmanuel. Hindi naman ako busy, may tinatapos lang ako. Pero okay lang namang makipagkita sa'yo. Mamaya nga lang 11 p.m. Tiyak na tulog na ang asawa ko ng ganoong oras. Ganun ba? It's okay. Willing ako maghintay. Pupunta ako ngayon. Saan mo ba gustong magkita? May hilang subdivision na to, di ba? Pwede tayo magkita roon. Inangatan ako ng kilay ni Emmanuel, ngunit gumisi lang ako rito. Sure, see you. Halatang sa boses ng lalaki na na-excite ito. Nang ibaba ko ang tawag, ay tumayo ako at lumapit kay Emmanuel na nakasandal sa kanyang upuan. Agad akong umupo sa lap nito at hinintay itong magkomento. Anong iniisip mo? Tanong ko rito dahil mukhang walang planong magsalita. Iniisip ko lang what if mahulog ka ulit sa kanya. Sumeryoso ang ekspresyon ng mukha ko. Walang ganun, boss. Never na ulit yun mangyayari. Sa dami ng hirap na pinagdaanan ko, makarating lang sa pwesto ko ngayon, hindi ko maiisip na bumalik pa sa dating Carmela na nagpakatanga sa isang lalaki. Sorry. It's okay. Mas mabuti nang tapat tayo sa iniisip ng isa't isa. Sagot ko rito. Naalala ko nung sabihin ko ritong naghalikan kami ni Daniel sa madilim na parte nung gabing iyon. Bigla na lang nitong kinabig ang bato ko at kinuyumos ng halik. Parang namaga ang labi ko noong pakawalan niya. Ayon sa kanya, ginawa niya raw iyon para tumatak sa isip ko ang halik niya at hindi ang halik ni Daniel. By the way, nagawa ko na yung request mo. Pagbabago nito ng usapan. Talaga? Tanong ko rito na hindi napigil ang mangisi. Base sa investigation ko noong hindi pa ako nakakabalik sa lugar na ito, ay mahilig sa sugal si Daniel at ang mga kaibigan niya. Noong nagsasama pa kami ni Daniel, ay hindi ko naman alam ang tungkol sa bisyo niyang iyon. Kaya naman gagamitin ko yung opportunity para mawala sa focus ang atensyon ng mga ito. Kailangan mo lang siyang mayayang pumasok sa kasino para maglaro. Kailangan makapaglabas siya ng malaking pera at maipatalo niya. Ako na ang bahala dyan. Wala kang dapat alalahanin sa bagay na yan. Confident na ani ko rito. Ngumisi naman ito. May makukuha rin naman si Emmanuel sa lahat ng ito. Wala akong pakialam sa pera na makukuha namin sa negosyong plano naming pabagsakin at sa sugal na pinagpaplanuhan. Si Emmanuel na ang bahala sa mga iyon. Nang sumapit ng oras na napag-usapan namin ni Daniel, ay si Emmanuel na ang naghatid sa akin sa ibaba ng burol. Hindi halata ang location ng pinagbabaan ko, pero sapat para hindi ako mapagod sa paglalakad. Ingat! Seryosong ani nito. Umikot ako at tumapat sa bintana ng driver seat. Binuksan naman ito agad ang bintana at inalabas ang ulo roon. I will, tugon ko. Call me if you need me. Of course. Yumukod ako. Hindi ito nabigla nang ilapat ko ang labi ko sa labi nito at nagsalo kami ng isang mainit na halik. Bumalik ka agad, Isabela. Oo, babalik agad ako. Tinanaw ko ang pag-alis ng sasakyan nito. Nang wala na ito, ay nagpasya akong hindi muna umakyat. Sakalang nagpasyang lumakad na para puntahan si Daniel nang makita ko ang oras. Inabutan ko naghihintay nga sa akin na lalaki. 11 p.m. ang usapan. 11:30 p.m. na. Late ako ng 30 minutes na sinadya ko naman talaga. Dahil kahit nakaalis na si Emmanuel, ay nanatili akong nakatayo lang sa baba kanina. Daniel, pasensya na at ngayon lang ako. Umisa pa kasi ang asawa ko bago nakatulog. Umupo ako sa tabi nito. Agad nitong ginap ang palad ko. Pwede bang akin ka na lang? Nahihirapan ako sa bahay. Paranoid masyado si Katrina. Pwede naman ako maging sayo, pero hindi kasi pwedeng iwan na lang basta ang asawa ko. Alam mo ang connection niya, saka lahat ng kailangan ko ay naibigay niya sa akin. Kaya kahit gusto kita, hindi ko agad mabibitawan ng asawa ko. Sagot ko rito. I understand, pero kaya ko rin namang ibigay ang lahat ng kailangan mo. Talaga? Excited na tanong ko rito. Of course. Wait, baka naman kaya ginagawa mo to dahil kay Carmela. Ipapaalala ko lang sa'yo ha, hindi ako si Carmela, ako si Isabela Alvarez. Hindi ito nakasagot. Kung iniisip mo na ako si Carmela,
at ikakasaya mo yon, sige, hahayaan kita. Natigilan ito at napatingin sa akin. Are you sure? Oo, pero tiyakin mo lang na hindi ako susuguri ni Katrina. Ayoko ng gulo. Rendahan mo siyang mabuti. I will. Halata sa boses nito ang saya. Nag-away ba ulit kayo? Kaya nag-aya ka magkita tayo? Oo. Daniel, nagtataka lang ako. Bakit parang wala sa inyo ni Katrina ang kamukha ni Baby Blue? Ampun ba ang bata? Tanong ko. No, of course not. Ano ko si Baby Blue? Mabilis na ani nito. Oh, ewan ko. Iba kasi ang pakiramdam ko. Wag mo na lang sanang pansinin. After all, ang cute naman ng baby nyo. Napangisi ako nang makita ko sa mukha nito na naguluhan din at napaisip. Phone mo? Tanong ko rito. Agad naman itong kinuha sa kanyang bulsa at inabot sa akin. Kinuhanan ko ang magkahawak naming kamay. Sunod ay pinatong ko sa hita nito ang palad ko. Sinadyang ipakita ang nunal sa kanang palad. Tingnan mo ang larawan na yan kapag stress ka at kailangan mo ng inspirasyon. Tingnan mo lang yan. Handa kitang hawakan kapag feeling mo stress ka na. Nakakadiri naman ang mga salitang iyon, pero sa sitwasyon nito, kahit pa wala na sa katotohanan ng mga salita, ay tiyak kong paniniwalaan ito. Napapanood ko kung paano maparanoid si Katrina sa tuwing hindi umuuwi sa asawa. Hindi pa sapat ang satisfaction na nakukuha ko sa mga ganoon. Kaya naman, nagpatuloy pa rin ako sa pakikipaglaro sa mga ito. Wala na? Takang tanong ko kay Daniel. Kasalukuyan kaming nasa kasino. Ako ang nag-aya rito dahil sa pag-akalang wala si Emmanuel ay agad itong pumayag. Ito pa nga ang nagsabi kung saang kasino ito madalas magpunta. Kaya narito kami ngayon. Maaga pa Daniel, biro ko rito. Sa kamarahang nilaro ang hawak na wine glass. Kasama namin si Douglas at Ian nung nakaraang nagpunta kami sa isang kasino. Pinalabas lang namin ni Daniel na hindi sinasadya ang pagkikita namin at nagkayayaan na lang na magsama-sama habang naglalaro. Malaki na rin ang talo ni Ian at Douglas, kaya nauna silang umuwi noon. Ngayon, kami lang ni Daniel ang magkasama. Nakapaglabas ito ng 5 milyon at hindi pa naman nag-iinit ang puwet sa pwesto namin, ilang ikot pa lang pero ubos na agad ang 5 milyon ito. Gusto mo bang pera ko na ang gamitin? Pero for sure magtataka si Emmanuel at baka biglang umuwi once na malaman niyang narito ako sa kasino. Ani ko rito, sa kaginap ng malayang palad ang kamay nito. No, pera ko ang gagamitin natin. Let's just enjoy it. Seryosong ani nito, sabay akbay sa akin at halik sa pisngi ko. Napabungis-ngis naman ako at nagyehey pa. Ubusin natin yung pera mo na yan na technically may ambag din ang company namin dyan. Palipat-lipat din naman kami sa pwesto at laro, ngunit sa ilang ikot namin ay malas talaga ito. Mahinang dumiskarte, umabot ng 20 milyon ang talo nito bago ko niyayang huminto na muna at kumain. Magagalit ba si Katrina kapag nalaman niyang natalo ka ng 20 milyon? Tanong ko rito. Marahang hinaplos ang braso nito. No, pera ko ito at ako ang magdidesisyon ng bagay na to. Dinampot nito ang beer at ininom iyon. Pwede ko rin gastusin? Ipinatong ko pa ang braso ko sa baba nito. Of course babe. Sabay halik nito sa labi ko. Bumungis-ngis ako at mabilis na lumayo. Parang gusto kong mag-shopping. Ngiti-ngiti na ani ko rito. Ngayon? Oo. Ngiti-ngiti na ani ko, sabay lahad ng palad. Pwede bang mahiram ang black card mo? Nakangiting ani ko rito, sabay haplos sa hita nito, paakyat sa ibabaw ng pagkalalaki nito. Of course, pwedeng-pwede mong hiramin. Nang mahawakan ko iyon, ay mabilis akong tumayo. Tara! Hindi ko nahahayaang makabawi ito sa sugal ngayong gabi. Nang makasakay kami sa kotse, ay agad kaming umalis. Halos lahat ng store na madaanan namin ay pinasok nito. Nagpaiwan ako sa sasakyan habang ito ay binibili lahat ng gusto ko. Mula sa mamahaling alahas, damit, sapatos at bag, lahat ng sabihin ko ay walang pag-aalilangan nitong binili. Nang tumawag si Emmanuel,
na pinag-usapan naman talaga naming dalawa, ay agad ako nagsabi na uuwi na. Akala ko ba magcha-check-in tayo sa hotel? Takang ani nito sa akin. Sorry babe, baka kasi magtaka si Emmanuel kapag nalaman niyang wala ako sa bahay. Next time na lang please. Paglalambing ko rito. Humugot ito ng malalim na buntong hininga, saka tumango. Kiss na lang muna kita. Dalang-dala na ito sa ginagawa ko. Waring isang kumpas lang ng kamay ko ay susunod agad ito sa akin. Naging routine namin na magkita. Halos gabi-gabi. Gabi-gabi ring umiiyak si Katrina. One time, lumuhod pa ito sa harapan ni Daniel para lang itigil na lalaki ang kung anumang ginagawa nito. Pero wala namang pakialam si Daniel. Nagpatuloy pa rin kami sa pagkikita namin ng palihim. Malaki na ang perang nawala rito dahil sa sugal. Hindi naman nakakataka iyon. Sa bawat gabing naglalaro ito sa mga sikat na kasino sa syudad, ay naihahanda na ng mga tauhan ko kung paano laruin ang baraha para masagad si Daniel. Nakikita ko na rin na sa tuwing natatalo ito ang frustration, pero hindi pa rin naman ito tumitigil. Lalo ka muna. Umupo sa tabi ko si Emmanuel. Why? Takang ani ko rito. Gusto sana kitang isama sa next trip ko. Saka plano mo rin naman di bang ibahin muna pansamantala ang laro? Di ba plano mong bumalik bilang si Carmela? Wala namang problema sa akin yan. At oo, tama ka naman. Para mas makita ko ang totoong nagaganap sa buhay nila, ay kailangan kong bumalik bilang si Carmela. By the way, kumusta kayo ni Daniel? Nagmeeting ang mga ito kahapon. Kasama nga rin ni Emmanuel si Joaquin, habang si Daniel ay kasama naman si Douglas. Inaasahan na nila na pipirma ako sa kontrata. Sa araw ng pirmahan ng kontrata, ilalabas ko ang balita tungkol sa issue regarding sa mga substandard yung mga project. Pero pwede pa rin namang magbago ang takbo ng plano. Depende pa rin sa'yo. Kagaya ng sinabi kong gawin ito, ikinangiti ko iyon. Tatakbo pa rin pala ang lahat according sa plano ko. Madedelay ang kontra kapag nangyari yon. Saka tayo kakalas kapag sirang-sira na ang pangalan niya. That's right. Hulog na siya sa akin, Emmanuel. Mapaglaro ang ngiti na ani ko sa lalaki. Ano ang sunod mong gagawin? Tanong nito sa akin. Pwede na siguro nating simulang bawiin ang Villanueva Corporation sa kanya. Ano sa tingin mo? Tanong ko rito. Sa pagkakaalam ko, kahit sunod-sunod ang kapalpakan ni Daniel dahil sa company namin, ay marami pa rin nagtitiwala sa kanya. Dapat nakuha natin yon. Tumayo ito saglit at pagbalik nito ay may inabot itong folder. Pwede nating bilhin sa mga taong yan ang shares nila. Mga taong malalaki ang utang na loob sa akin. Tiyak na hindi sila mag-aalinlangan na ibenta ang shares nila kapag tayo na ang lumapit. Really? Masayang ani ko rito. Yes, dahil sa labis na galak ko ay tumayo ako at niyakap ito. The best ka talaga. Of course, para sa'yo. Wait, may kailangan tayong panoorin. Excited na ani ko, saka ako naman lumayo at kinuha ang remote. Akala niyo ba si Daniel lang ang tinatrabaho ko? Of course not. Kailangan ko lang tiyakin na hindi na magkakabalikan si Kenneth at Emily. Then tapos na ako sa kanilang dalawa. Si Ian at Douglas naman ang kasalukuyan ko na ring tinatrabaho. Ang pagpasok sa negosyo nila. Lulong din sila sa sugal, kaya hindi mahirap gawin ang mga plano namin. Tumambad ang kuha ng mobile phone mula sa labas ng coffee shop habang kausap ni Kenneth si Fatima na hindi naman makikita ang mukha dahil sa anggulong pagkakakuha. Pero kitang-kita kung paano hawakan ni Kenneth ang dibdib ng babae at kung paano ito makipaglandian. Nasa video rin ang eksena nito at ni Emily kung saan nahuli nito ang lalaki sa setup na ginawa ko. Sira na si Emily at Kenneth. Sira na rin si Kenneth at Daniel. Pumapalakpak pa ako, saka nakakalokong tumawa. I'm glad na makita kang masaya. Hindi pa sapat ang kasiyahan na yon, Emmanuel. Kulang pa para sa lahat ng sakit na idinulot nilang lahat sa akin. Tumabi ako rito saka yumakap dito. Kailangan kong ipalasap sa kanila yung pakiramdam ng paulit-ulit na mawalan. Nawala na sa akin yung kumpiyansa kong bilang babae. Nawala ang loyalty ng magulang ko sa akin. Nawalan ako ng asawa, pati ng anak. Gusto ko ring maramdaman nila
kung paano mawalan at kung paano yung pakaramdam na walang magawa sa ganoong sitwasyon. Nandito lang ako para sa'yo. Hindi ako mawawala sa'yo, Isabela. Alam ko at iyon ang pinagpapasalamat ko. Nakilala kita at naging kaibigan.